So mga ka-design, magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po tuturo ko po sa inyo kung paano po mag-layout ng plastering or palitada. Yan po ang gagawin natin ngayon mga ka-design. Ngayon po, kasi po nauna na po itong plastering na to. Dito na po tayo babase mga ka-design. Okay, ito po, ano po natin ang tanse. Ngayon po, ito po yung gagamitin natin na tanse para sa ating plastering or palitada. Ito po mga ka-design. Ibabase yung ating plastering o palitada. Ito po sa naunang palitada na po ito. Lipat po. Marami pong klase ang pag-layout mga ka-design. Ito po ay mamaya tuturo ko po sa inyo. Ito pong ang ano po ng tanse, ito po para kung paano po natin makita yung diretso ng palitada natin or pantay. Ito po ang paano daw ang pagkatansi natin, pag-layout. Ngayon po mga ka-design, uhulugan po natin siya para po makakuhan po natin ang kanyang diretso na palitada. Ito po yan mga ka-design. Sukatan nyo po ito. Ito, susukatan nyo po siya. 3.5 po siya. 3.5 cm po. Kailangan po pag nag-layout po kayo, parehas po sa baba. Yan po mga ka-design. Kailangan po 3.5 din po to. Kung ano po yung taas ng sukat sa taas, ganun din po dapat dito sa baba. Ayan po, adjust lang po natin hanggang sa tumama po yung 3.5. Magkaparehas po yung sukat nila sa taas at ito po sa baba. Ito po tayo sa kabila. Ito po pag kayo po mga ka-design, gumamit po kayo ng concrete nail. Huwag nyo pong kakalimutan gumamit ng safety po. Kahit anong ano po na pwedeng pamprotekta po sa ating mata. Kasi po itong ulo ng concrete, minsan po napuputol to, lumilipat po. Lagi nyo pong kailangan titikin po ito kung sa po ay nakadikit na yung tansi natin sa pumakas. Ayan po. Lagi nyo po titikin. Kaya sabi ko po sa inyo kanina na naka-X na layout ng tansi mga ka-design. Pag ito na lang po kalapad yung ating papalitadahan, kahit lagyan nyo lang po ng guide na pa horizontal po mga kabisay.
Ito po. Ito po mga ka-design. Kung napapansin nyo po. Ayan na po. Kasi maliit na lang po yung ano. Para lang po matansya natin itong ilalim ng header, yung pantay na po. Kaya po tayo naglagay ng pansin. Ayan na po. Natapos na po nating i-layout yung ating papalitadahan mga ka-design. Ngayon po tayo po ay maghahalo na ng ating pampalitada mga ka-design. Bago nga po pala tayo maghalo mga ka-design, ihanda po muna natin yung ating mga tools na gagamitin. Ito po yung rodela. Ito po yung ginagamit po pampahid pag nagpapalitada po. At pang bully po. Maganda pong gamitin kung may rubber kasi nalalaglag po yung maliliit na bato. Yung mga bato-bato po na sa buhangin natin, nalalaglag po yun. Pag ito po ang pinambuli natin. Ito pa po yung isang ginagamit po sa pagpapalitada mga ka-design. Ito po ang rodelita na may rubber. Marami na pong gumagamit ngayon ito. Ito po sariling gawa lang po. Gawa ko lang po ito. Sa susunod po, ituturo ko po sa inyo kung paano po magawa ng handle at rodelita saka rodela. Ito po mga ka-design, ginagamit po to sa kantuhan. Ito nga po pala is PVC po ito na na tubo yung kulay or. Ito nga po pala yung kutsara mga ka-design. Ito po yung laging kapartner po nito pag tayo po yung magkapalitan. Ito po ang rodelang bakal. Ito na po yung panghuling ginagamit pag magpipinish na po tayo. Mamaya po ipapakikita niya po. Mga ka-design, ito nga po pala yung dami ng ating buhangin. Sa isang semento po, pwede po kayong magano ng 3 timba na buhangin na timba po ng pintura. Pwede nyo pong gawin takalan yan mga ka-design. Pwede rin nyo pong apate sa timba. Pwede pa po yun. Wag lang po yung masyadong maglima po, matabang na po yung mga ka-design. Mga ka-design, bago nga po pala tayo mag-umpisang umahid or maghagis ng hagisan ng ating palitada, huwag po natin kalilimutang basahin maigi itong asintada mga ka-design. Ayan po. Yeah. Matagal na po kasi itong asintada na to para po hindi mabiglang tuyo yung ating ipapahid na semento. Pag nabigla po kasi siya, pwede po siyang mag-crack. Papansin nyo po yung ibang palitada crack po kasi di po masyadong nabasa. Mga ka-design, kaya nga po pala mapapansin nyo medyo matapang po yung halo natin para po dumikit sa ating papahiran o papalitadahan. Ngayon, tuturo ko po sa inyo ang tamang proseso ng paghagis ng halo. Medyo may pitik po yan, may konting pipitikan nyo po yung kamay. Pilantik yung kamay po.
Pansin nyo po, medyo iniwanan ko po siya. Ito po ay poste. Pag ganito po ako makaka-design, rebukadahan po natin para may kapit po. Na medyo matapang po yung halo natin mga ka-design. Ito po yung halo natin. Nagdagan po natin ng semento para medyo tumapang. Matapang na po itong halo na to. Pang rebukada po natin mga ka-design. Shout out nga po pala sa mga kabrad ko dyan. Salamat nga po pala sa mga nag-subscribe at nanood. Maraming salamat mga brad and sis. Sana patuloy po kayong tumangkilik sa ating ginagawang mga video. At patuloy nyo po akong suportahan mga brad and sis. Sa lahat na nag-subscribe sa akin. Nga po pala mga ka-design, kaya inuna po natin ang palitada. Lalagyan po natin to ng moldura. Dito po natin gagawin mismo ang moldura. Mamanu-manuhin po natin. Papakita ko po sa inyo kung paano po mag-layout at gumawa ng mano-manong moldura mga ka-design. Yung mga ginagawa ko nga po palang precast, libangan ko lang po yung pag wala po akong gawa. Pag medyo naiinip-inip po ako sa bahay, bibili po ako ng semento at konting buhangin. Tatapusin po muna natin itong palitada na to mga ka-design sa atong kanto na to. Dito po babase yung ating moldura pag tayo nag-layout ng moldura mga ka-design. Pansin nyo po mga ka-design, hinahagitan ko na po itong niribukada natin kaganina. Medyo kumapit na po yung ating ribukada mga ka-design. Kaya po ito, nalagyan na po natin ng halo. Kaya pansin nyo po, kumakapit na po yung halo natin. Gawa po nung niribukada natin kaganina na matapang na halo mga ka-design. Kasi kung irerekta po natin yung batuhan na makinis po yung poste or biga, kakapak lang po yan mga. Yung ating nabigas na po yung ating unang hinagis, medyo kakayurin po natin siya. Yan mga ka-design. Pwede po kayong gumamit ng mas maganda po talaga yung aluminum, accurate po siya. Pero kung wala po talaga, hanap na po kayo ng pinagtabasa ng 3/4 na plywood or kahit yung solid na kahoy po. Ayun po mga ka-design. Pero mas maganda pa po talaga yung aluminum. Ito po natin yung mga para yung mga naka-usli po na hinagis natin makayod po siya. Para po mapahira na po natin mga kamisara.
bago nyo po siya pahiran, babasahin nyo po siya. Huwag nyo pong kalilimutan babasahin, mga ka-design. Pag kayo po yung magpapahid na. Para po hindi po mabiglang tuyo yung pangalawang ipapahid po natin na halo or cement na pampalitan. Ito po yung tama magpahid, mga ka-design. Mga ka-design, papahiran na po natin yung binara natin kaganina. Ito po mga ka-design. Ito na po yung binara natin kaganina, mga ka-design. Papantay na po natin siya sa taxi. Yan po mga ka-design. Bago nga po pala kayo mag-umpisang magpalitada, huwag nyo pong kalilimutan maglagay ng sahod. Kahit po plywood or tabla. Ito po yung pinasahod po namin. Lumang sanay pa po ito. Na, ayan po. Para hindi po masayang yung mga pagbabarahan natin or mga malalaglag na halo. May babalik po natin doon sa ating haluan. Kaya na po natin mga ka-design. Ito na po yung kasi natin. Maya maya po, babarahin na po natin yan mga ka-design. Bago po tayo mag-finish, ito po, bubulihin na po natin siya naman. Pa rin po ang gamit natin yung rodelang may rubber po mga kanisa. Para po malaglag po yung malalaking bato. Yung mga bato-bato na po. Kung sakaling i-skim coat nyo ho, at hindi pupuruhan, mas manipis lang po na skim coat. Tapos pati barahin mga ka-design na po, bubulihin na po natin. Ito nga po pala helper ko na ito po, tinetrain ko po. Ito po ay kapatid ko na sumunod sa akin. Ano ko sa kanya, sana po matuto siya. Sa mga
labor po sa mga nag-helper, wag po kayong mawala ng pag-asa na hindi matuto. Tiyaga lang po sa pag-aaral. Ang pinakamahalaga ho, yung taas po ng loob. Marunong na po kayo gumamit ng hulog at eskwela. Ayun po. Ako naman po nagsimula rin po ako sa paghahalo ng semento hanggang sa natuto rin po. Dikap lang po na matuto. Ako nga pala si Amben. Siya ang taghahalo ngayon ng semento. Shoutout po sa mga Sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga tumatangkilik na nanonood po. Maraming salamat po. Mga brothers, sis, Viva Saraba. O design yung pinahid po natin, medyo makapal po kasi rito sa laylayan. Papahingahan po muna natin ng mga 25 minutes po bago natin balikan mga ka-design. Bago natin babarahin. Mga ka-design, ito po, tapos na po natin ang ating balitada. Pag ang balitada nyo po ay nakaabang sa skim coat at hindi na po pupuruhan, padaanan nyo po na rodelang bakal. Para po, lumubog po yung mga bato-bato niya po. Hindi tayo mahirapan mag-skim coat. Ito ang ating palitada. Bali bukas po kakantuhan na po natin to. Abang-abangan nyo lang po.